Sa pag-reset ng router, kailangan nating tusukin ang reset button sa likod. Kung makikita nyo, ang LED lights ay nag-turn off, indication na nag-reset na ang router. Press Windows key plus R, then type CMD para mag-run ang command prompt. Type ipconfig, then press enter para malaman natin ang default IP address ng router. Dito ay makikita natin na nakaset niya ito sa default IP address niya. Mag-open tayo ng browser at i-type natin ang default IP ng router. Sa ibang router, kailangan mag-set ng bagong password para sa admin. Pero sa router na ito, meron itong default password na nakalagay sa likod ng router mismo. Hanggat maaari ay skip muna ang initial configuration. Maaari naman natin ito gawin mamaya. Pero kung ang router ay nagre-require na mag-initial configuration, ay gawin na ito. Basta sundin lang ang setup na nasa problem. Unawain mabuti ang problem at ang topology upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Sa pag-set ng IP ng router ay laging hanapin ang LAN. I-set ito base sa IP na na-assign sa inyo. Iba-iba ang first octet na inassign ko sa inyo para maiwasan ang IP conflict. Susundan ng 168, 0 at 1 sa fourth octet para sa router. Pagkatapos ay iset na ang DHCP range para malagay kung ilang IP lang ang makakapasok sa network. Para masiguradong nag-take effect ang ating configuration ay i-restart muna ang PC. Kapag nag-restart na ang PC ay muli nating buksan ang command prompt upang i-check kung nag-take effect nga ang ating configuration gamit ang ipconfig. Kapag okay na ay muli nating i-access ang admin para sa mga susunod na configuration. Ang susunod nating i-configure ay ang wireless settings. Papalitan natin ng SSID o ang Service Set Identifier at ang password nito. Ito ang mga credentials upang makakonect tayo sa Wi-Fi ng router. Tandaan lamang na ang mga credentials na ito ay nakabase at nakadepende rin sa ating problem. Pagkatapos ay maaari nang i-close ang page ng router at proceed na tayo sa assigning static IP sa ating server PC.